Once you sign the paper, you are already bound by him. There's no escape, only death. Sa panahon kung saan ang lahat ay madali nang gawin online, maging ang pag-ibig ay pwede nang i-add to cart at i-place the order. Si Lorelai Sugala ay isang dalagang walang ibang pinapangarap kundi ang makahanap ng kalahating milyong piso para ipa-opera ang kanyang kapatid. Sa bayan nila, may isang misteryosong lalaki, ang tinatawag ng lahat na madman, na naghahanap ng mapapangasawa kapalit ng malaking kayamanan. Daan-daang babae ang nag-apply, ngunit si Lorelai ang napili. Siya ang na-purchase ng madman na kilala bilang si Ho Shen o Mr. Shen. Agad siyang pumayag sa kasal. Ang hindi niya alam, ang madman ay hindi isang baliw na matanda, kundi isang mayamang binatilyo na may angking kagwapuhan at isang madilim na nakaraan. Online purchasing ay madali lang gawin. Add to cart and place the order. But was everything just a coincidence? Or was it meant to entice her into a trap? Isang linggo na lang ang palugit na ibinigay ng ospital. Nakatitig si Lorelai sa barya na nasa palad niya. 12.50 pesos. Tila mas mataas pang bilang ng patak ng kanyang luha kesa sa halaga ng hawak niya. Kailangan niya ng 500,000 pesos para sa operasyon ng kanyang nakababatang kapatid na si Lara, na patuloy na nangihina dahil sa butas sa puso nito. Ate, huwag ka nang umiyak. Ang mahinang sabi ni Lara. Ang boses ay manipis na parang salamin na anumang sandali ay mababasag. Hindi, baby girl. Nagpapapawis lang ako. Pagsisinungaling ni Lorelai habang mabilis na pinunasan ang kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay parang sinasakal ng pag-aalala. Pumasok siya sa trabaho bilang tagalinis sa isang kainan at nagtitinda ng kakanin tuwing gabi. Ngunit ang lahat ng kinikita niya ay hindi man lang makabuo ng kahit kalahating porsyento ng kailangan niya. Nang gabing yon, habang nag-i-scroll siya sa lumang telepono, isang ad ang biglang nag-pop up sa screen. Wanted. Mapapangasawa ni Mr. Shin. Kasal agad. Premyo, 1 million pesos. Cash. At tira sa kayamanan. Apply online now. Kilalang-kilala ng lahat sa bayan nila si Mr. Shin, ang madman na nakatira sa napakalaking bahay sa dulo ng kalsada. Mayaman, oo, ngunit baliw daw. May bali-balitang 10 taon na itong hindi lumalabas ng bahay at may kakaibang ritual tuwing hating gabi. Ilang babae nang nag-apply, umaasa sa yaman. Ilang araw nang lumipas at wala pang napipili. Tiningnan ni Lorelai ang kanyang kapatid, ang deadline ng ospital at ang 500,000 pesos na kailangan niya. Nagtanong siya sa sarili, ano ba ang mas mahalaga? Ang dangal ko o ang buhay ng kapatid ko? Isang sagot lang ang pumintig sa kanyang puso. Pumikit siya, nag-iwan ng isang maikling dasal at nag-click sa apply online now. Kabanata 1. Ang desisyon at ang abiso. Napuno ng matinding kaba si Lorelai habang nag-a-apply online. Ang application form ay simple lang, tila isang simpleng order slip. Pangalan, edad at isang tanong. Bakit ikaw ang dapat kong piliin? Tumatagaktak ang pawis sa noo ni Lorelai. Hindi niya pwedeng isulat na pera ang dahilan. Alam niyang hindi yung katanggap-tanggap. Kailangan niya ng isang sagot na makakaantig o makakaakit sa madman na si Mr. Shin. Kailangan ko ng asawa. Hindi charity. Ang isip niya. Mabilis siyang nag-type. Dahil ako ang babaeng hindi mo inaasahan. Wala akong ambisyon sa iyong yaman. Naghahanap ako ng kapayapaan at isang bagong buhay para sa sarili ko at sa taong mahal ko. Maling-mali ang sagot niya, alam niya. Pero buo na ang kanyang desisyon. Submit. Ilang araw ang lumipas at bumalik siya sa routine ng buhay niya. Umaasa na hindi na lang siya napansin. Ngunit nang makatanggap siya ng isang salyadong sobre na may embossed na gintong S sa likod, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Galing ito sa mansyon ni Mr. Shin. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ng sobre. Isang eleganteng sulat ang nakasulat sa mamahaling papel.
Binibining Lorelai Sugala. Ikaw ay opisyal na napili. Ang iyong order ay tinanggap. Ikaw ang magiging ginang Hoshin. Ang kasal ay gaganapin sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon. Pakidala ang iyong ID sa munisipyo. Ang halagang 1 million pesos ay maililipat sa iyong account pagkatapos ng kasal. Hoshin. Napahawak si Lorelai sa pader. Siya? Sa daan-daang nag-apply? Bakit siya? Napabagsak siya sa silya. Ang 1,000,000 piso. Sapat na yon para sa operasyon at may sobra pa para sa gamot at pagpapagaling ni Lara. Ate, sino si Mr. Shin? Tanong ni Lara na nakasilip mula sa pintuan. Siyang tanging pag-asa natin, baby girl. Bulong ni Lorelai. Nag-aalangan man ang kanyang puso. Ngunit ang pagmamahal niya sa kapatid ay nagpatibay sa kanyang desisyon. Ang kasal ay ang huling item na kailangan niyang bilhin. Kahit pa kapalit nito ay ang pagsasama sa isang baliw. Kinabukasan, tumawag siya sa number na nasa sulat. Ang sagot ay isang boses ng lalaki na tila matanda na at may pagkabossy. Handa ka na ba, Binibini? Tandaan mo, wala nang balikan. Ang papel na pipirmahan mo ay katumbas ng iyong buhay. Walang escape. Only death. Napatid ang hininga ni Lorelai. Nagsimula na ang laro. Kinabukasan, maaga pa'y naghanda na si Lorelai. Isang simpleng puting damit ang isinuot niya. Ang pinakamaganda na mayroon siya. Hindi ito pangkasal, pero pangkasal ang pupuntahan niya. Nakita niyang sarili sa salamin at sa kabila ng takot, nanaig pa rin ang determinasyon. Kailangan niyang gawin ito para kay Lara. Dinala niya si Lara sa tiyahin nila. Ipinangako na babalik agad at idinetalyan tungkol sa operasyon. Hindi niya sinabing buong katotohanan tungkol sa kasal. Masakit man. Ngunit kailangan niyang protektahan si Lara mula sa mapanghusgang mata ng lipunan. Pagsapit niya sa munisipyo, may naghihintay na itim na kotse. Isang mamahaling sedan na may tintadong bintana. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, may casual ngunit seryosong muka, ang nagbukas ng pinto. Binibining Sugala? Ako si Jetro, ang personal assistant ni Mr. Shen. Siyang maghahatid sa'yo sa mansyon. Ang sabi ng lalaki. Ang boses ay profesional at malamig. Taka si Lorelai. Hindi ba pupunta kami sa alkalde? Nagbago po ang plano. Hindi gusto ni Mr. Shen ng masyadong maraming tao. Darating na lang po ang alkalde sa mansyon para sa kasal. Private ceremony. Paliwanag ni Jetro. Walang nagawa si Lorelai, kundi ang sumakay. Habang tumatakbo ang kotse, tiningnan niyang tanawin. Ang munisipyo ay unti-unting lumayo. At ang mga normal na bahay ay napalitan ng mga bakanting lote hanggang sa matanaw nilang malaking pader na bato na pumapalibot sa buong dulo ng bayan. Ilang minuto pa huminto sila sa isang napakalaking gate na may nakaukit na letrang S. Bumukas ang gate ng walang ingay at bumungad sa kanilang isang mahabang driveway na punong-puno ng matatandang puno at makukulay na halaman. Sa dulo nito nakatayong isang estrukturang tila isang kastilyo. May halong Gothic at modernong disenyo. Itong mansyon ni Hoshin. Ang ganda, bulong ni Lorelai. Nalimutan sandali ang takot. Hindi ito mukhang bahay ng isang baliw. Ito po ang tahanan ni Mr. Shen. Walang sino man ang nakakapasok dito maliban sa kanyang mga tauhan. Paliwanag ni Jetro. Nang pumasok sila sa loob, mas lalong nalula si Lorelai. Ang buong lugar ay mayaman sa dekorasyon. May mga antigo na gamit at mamahaling painting sa dingding. Ngunit mayroong ding nakakabahalang katahimikan. Nasaan si Mr. Shen? Tanong niya, tiningnan ng paligid. Nasa kanyang opisina, maghintay muna kayo rito, ipapaliwanag ko ang mga patakaran. Ani naman ni Jetro, tila isang robot. Umupo si Lorelai sa isang eleganteng sofa. Huminga siya ng malalim. Handa na siyang makita ang madman.
Bago kayo magpakasal, kailangan niyong malaman ng dalawang bagay tungkol kay Mr. Shen. Simula ni Jethro. Ang boses ay bumaba. Una, huwag na huwag kayong magtatanong tungkol sa kanyang nakaraan. Anumang kwento, anumang bali-balita na narinig nyo, kalimutan nyo. Ang kanyang nakaraan ay ang kanyang lihim. At ang pagbukas nito ay may katumbas na kamatayan. Napalunok si Lorelai. Ikalawa, hindi niyo siya makikita sa loob ng mansyon bago maghating gabi. Si Mr. Shen ay nagtatrabaho sa kanyang opisina sa araw. Siya ay lumalabas lamang para maghapunan. Ngunit lagi siyang nakamaskara. Maskara? May maskara? Hindi pa man natatapos ni Jethro ang paliwanag. Isang malakas na tunog ang narinig mula sa itaas. May nagbagsak ng baso. Handa na po si Mr. Shen. Tawagin na natin ang alkalde, magsisimula na ang kasal. Sabi ni Jethro, walang emosyon, walang alinlangan. Dahil sa takot at kaba, tuluyan ang napigilan ni Lorelai ang kanyang paghinga. Ito ang huling hininga niya bilang si Lorelai Sugala, ang malaya. Sa susunod na hininga, siya na ang ginang Hoshin, ang nobya ng madman. Handa na si Lorelai para sa kasal. Handa na rin ba siyang makita ang madman na may maskara? Dinala ni Jethro si Lorelai sa isang malaking silid na tila dining area. Ngunit inayos para maging lugar ng kasal. Ang alkalde kasamang isang legal assistant ay nakaupo na sa isang mahabang mesa, naghihintay. Walang mga bulaklak, walang tugtog, tanging katahimikan at ang amoy ng lumang kahoy at mamahaling pabango. Nakatayo si Lorelai sa gitna. Pakiramdam niya ay isa siyang display item na inaasahang magpapirma ng isang kontrata. Ito'y hindi isang kasal, kundi isang transaksyon. Maya-maya bumukas ang pinto sa dulo ng silid. Lumabas ang isang anino. Hindi siya isang matanda, gaya ng inaasahan ni Lorelai. Mula sa boses na narinig niya sa telepono, ang figura ay matangkad, maskulado, at may tindig ng isang hari. Ang kanyang suot ay isang itim na suit na tila isinukat lang para dito, na nagpapatingkad sa kanyang dominanting aura. Ngunit ang nakakuha ng lahat ng atensyon ni Lorelai ay ang kanyang muka. Hindi niya makita. Ang buong itaas na bahagi ng muka ay natatakpan ng isang silver na maskara na may disenyong tila tuka ng uwak, eleganteng maskara, ngunit nakapangingilabot. Tanging ang matatalim na linya ng kanyang panga at ang kanyang labi ang nakikita. At mula sa gilid ng maskara, natanaw ni Lorelai ang kanyang mga mata. Mata, ito ang pinakamadilim na mata na nakita niya. Tila may humigit kumulang 100 sekretong nakatago doon. Malamig, walang emosyon, ngunit may naglalagablab na galit na tila anumang sandali ay lalabas. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa mesa. Ang bawat hakbang ay parang pagpitik ng orasan na naghihintay sa kanyang kapalaran. Ang katahimikan ay napakabigat na tila ang hangin ay may bigat ng tingga. Nang makarating siya sa mesa, tumayo siya sa tapat ni Lorelai. Sapat na malapit para maramdaman niyang init ng katawan nito. At sapat na malayo para maramdaman niyang lamig ng kanyang presensya. Hoshin. Ang boses niya ay malalim. Tila nagmumula sa isang balon. Iba ito sa boses na narinig niya sa telepono. Kailangan ni Lorelai na magtipon ng lahat ng lakas para makabawi ng tingin. Lorelai Sugala. Isang bahagyang ngiti ang kumawala sa labi ni Hoshin. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na mas tila babala. Alam mo ba kung bakit ikaw ang napili, Lorelai? Tanong niya. Ang boses ay tahimik ngunit umaalingaw-ngaw sa silid. Umiling si Lorelai. Ang lalamunan ay natuyo. Dahil hindi ka humingi ng pag-ibig, humingi ka ng buhay para sa iba. Ang desperasyon mo ay mas totoo kesa sa kasakiman ng iba. Sabi nito, pinisilang salitang desperasyon. Ang alkalde ay nagsimulang basahin ang mga nakasanayang linya ng kasal, ngunit ang lahat ay lumipas ng mabilis at malabo sa tenga ni Lorelai. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso at ang malamig na boses ni Hoshin. Nang dumating sa bahagi ng pagpapalitan ng singsing, naglabas si Hoshin ng isang maliit na itim na kahon. Isang simpleng silver ring ang nasa loob.
Isinuot niya ito sa daliri ni Lorelai. Naramdaman ni Lorelai ang lamig ng kanyang balat sa kanyang kamay. Ipinapahayag ko kayong mag-asawa. Pagkatapos ng seremonya, walang kiss the bride. Agad na iginiya sila sa mesa ng kontrata. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Ipinakita sa kanya ni Jethro ang papel. Marriage Contract at Non-Disclosure Agreement. Article 1. The wife shall receive 1 million upon signing. Article 2. The wife shall not interfere with the husband's private affairs. Article 3. The wife shall never attempt to remove the husband's mask. Article 4. Violation of any article voids the agreement and results in severe penalties, including death. Tumingin si Lorelai sa itim na mga mata ni Hoshin. Kinuha niya ang ballpen. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot. Ang nakikita niya lang ay ang mukha ni Lara. Once you sign the paper, you are already bound by him. There's no escape. Only death. Ang banta na narinig niya sa telepono ay bumalik. Pumirma ka na, Ginang Shin. Ang malamig na utos ni Hoshin. Nilagdaan ni Lorelai ang kanyang pangalan. Ang tinta sa papel ay tila dugo na nagpapatunay sa kanyang kapalaran. Sa sandaling yon, hindi lang ang buhay niyang ipinagpalit niya, kundi ang kalayaan niya. Ngayon siya ng asawa ng madman at nagsisimula pa lang ang kanyang pagsubok. Pagkatapos ng kasal, agad na umalis ang alkalde at ang kanyang mga tauhan. Nanatili si Lorelai sa loob ng silid. Parang manikang nakalimutan sa isang sulok. Si Hoshin ay tumayo at lumabas. Walang sinabing paalam o anumang salita tungkol sa kanilang honeymoon. Si Jethro, ang assistant, ang lumapit kay Lorelai. Ginang Shin, nailipat na po ang halagang 1 million sa account na ibinigay niyo. Maaari na po kayo magsimula ng inyong bagong buhay. Ang balita ay nagbigay ng munting kaluwagan sa dibdib ni Lorelai. Nagawa niya ang misyon niya. Ligtas na si Lara. Ngunit sa sandaling yon, ang tagumpay ay tila natatakpan ng isang malamig na ulap. Saan po ang kwarto ko? Tanong niya. Inaasahan na ituturo siya sa isang suite. Sumunod po kayo, sagot ni Jethro, at iginiya siya pataas sa isang mahabang hagdanan na may balustradang gawa sa madilim na kahoy. Hindi niya dinala si Lorelai sa malaking master bedroom na inaasahan niya. Sa halip huminto sila sa isang pinto na nasa dulo ng isang malawak na pasilyo, malayo sa iba pang mga silid. Ito po ang inyong silid. Si Mr. Shin ay merong sariling silid sa mansyon na ito. Mag-asawa kayo sa papel, ngunit hindi sa silid. Malinaw na paliwanag ni Jethro. Pumasok si Lorelai sa kwarto. Ito ay malaki, ngunit kasing lamig ng Arctic. Ang mga pader ay kulay abo, at ang mga kasangkapan ay itim at puti. Halos walang dekorasyon, walang personal na ugnayan. Para itong isang marangyang kulungan. Ang inyong mga gamit ay darating bukas. May mga damit na inihanda na sa closet. Ito ang schedule ng mansyon. Patuloy ni Jethro. Habang nagpapaliwanag si Jethro tungkol sa mga oras ng hapunan at mga bawal na lugar, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Lorelai. Sa gilid ng kwarto, meron isang pinto na hindi nakita noong una. Ano po yan? Tanong ni Lorelai. Itinuro ang pinto. Nag-aalangan si Jethro. Yun po ang cold room. Ipinagbabawal po ni Mr. Shin na buksan yan. Yan po ay personal na espasyo niya. Ang mukha ni Jethro ay tila natatakpan ng kaba ng banggitin ng cold room na nagbigay ng lalong matinding misteryo sa silid. Ang pangalan mismo ay nagbigay ng kilabot kay Lorelai. Mauuna na po ako, kung may kailangan kayo may intercom dyan. Paalam ni Jethro at mabilis siyang umalis. Tila nagmamadaling makalayo. Naiwan si Lorelai mag-isa. Lumapit siya sa cold room. Ang pinto ay gawa sa matigas na bakal. Walang lock, ngunit may matinding lamig na tila nagmumula sa loob. Dahan-dahan, inilapit niya ang kamay sa knob. Bawal. Ang salita ni Jethro ay umalingaw-ngaw sa isip niya. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas sa takot. Hindi lang ito isang pinto, ito ay isang lihim. Biglang may tumunog sa intercom, si Jethro. Ginang Shin, maghahapunan na po kayo. Tandaan po, huwag niyong subukang hanapin si Mr. Shin pagkatapos ng hapunan.
May mga bagay siyang ginagawa sa hating gabi na hindi niyo gustong makita. Ang kanyang babala ay isang matinding paggaganyak. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang sumunod. Nag-dinner sila sa isang napakalaking dining table. Tanging sila ni Hoshin at si Jethro ang naroon. Si Hoshin ay nakasuot pa rin ng maskara. Ang usapan ay hindi tungkol sa kanila, hindi tungkol sa negosyo at global market, mga bagay na hindi niya nauunawaan. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Hoshin. Salamat sa pagdating mo, Ginang Shin. Nagawa mo ng papel mo, ngayon gawin mo ng mas mahalaga. Huwag mo akong pakialaman. Tumalikod ito at naglakad palayo, papunta sa direksyon ng cold room. Habang tinitingnan siya ni Lorelai, ang maskara, ang lamig ng kanyang boses, at ang babala ni Jethro ay nagtipon sa kanyang isip. 10:00 na ng gabi, 2 oras na lang bago maghating gabi, at ang madman ay papasok na sa cold room. Bumalik si Lorelai sa kanyang kwarto. Ang matinding katahimikan ng mansyon ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Tiningnan niya ang oras sa phone niya. 11:30 p.m. 30 minuto na lang bago maghating gabi. Isang oras kung saan nagbabala si Jethro na huwag niyang hanapin si Hoshin. Ngunit ang isip ni Lorelai ay hindi mapalagay. Ang cold room, ang metal na pinto, ang matinding lamig, at ang direksyon na tinungo ni Hoshin pagkatapos ng hapunan. Ano kaya ang ginagawa ng isang mayamang binatilyo na may maskara sa hating gabi? Ang kuryosidad niya ay mas malakas pa sa kanyang takot. Naglakad siya ng tahimik patungo sa cold room, sa kanyang kwarto. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang tenga sa pinto. Walang naririnig, tila walang buhay sa loob. Napatingin siya sa ibaba ng pinto. May isang manipis na linya ng liwanag na nagmumula sa ilalim. Hindi ito madilim. Meron itong lampara o ilaw. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang sarili. Inabot niya ang doorknob. Ang metal ay sobrang lamig. Halos masakit hawakan, ngunit hindi siya nakaramdam ng lock. Pinihit niya ito ng napakabagal. Bahagyang bumukas ang pinto. Sapat lang para makita niya ang loob. Hindi ito storage room. Hindi ito wine cellar. Ang loob ay punong-puno ng mga makabagong kagamitan na hindi niya maintindihan. May mga monitor na mga kumikislap na ilaw at graphs. Ang pader ay gawa sa salamin. At sa likod ng salamin, nakita ni Lorelai ang pinagmumulan ng lamig. Isang malaking silid na tila freezer. At sa gitna ng silid na yon, may nakita siyang nakatingin sa salamin. Si Hoshin. Wala na siyang maskara. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Ang mga mata niya ay hindi na malamig, kundi may matinding sakit at kalungkutan. At doon niya nakita ang pinakamalaking misteryo ni Hoshin. Ang kanyang muka ay perpekto. Malinis. Walang peklat at hindi mukhang madman. Siya ay isang sobrang gwapo. Ngunit bago pa niya maproseso ang kanyang nakita, ang maskara ay muling lumitaw sa mukha ni Hoshin. Sinasakop ang kanyang kagandahan. Sa sandaling yon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. 12:00. Ang pag-iingat ni Lorelai ay naglaho. Pumasok siya sa silid. Mr. Shin! Bulalas niya. Agad na humarap si Hoshin. Ang kanyang tindig ay nagbago. Mula sa kalungkutan, naging matinding galit. Ang kanyang boses muli ay malalim at nagbababala. Umalis ka sa silid na ito. Ngayon na, Lorelai. Ang boses niya ay may tunog ng kontrol at otoridad. Bakit ka nagtatago? Bakit mo kailangan ang cold room na to? Tanong ni Lorelai. Hindi na alintana ang kanyang buhay. Ang pangangailangan niyang malaman ng katotohanan ay mas matindi. Mabilis na naglakad si Hoshin papunta sa kanya. Nakaramdam si Lorelai ng matinding init, kasabay ng matinding lamig. Ang kanyang presensya ay tila sumasakal. Nilabag mo ang kontrata. Sinabi ko wag mo akong pakialaman. Bulong nito sa kanya. Ang kanyang mga mata sa maskara ay tumitingin sa kanya na tila isang hukom. Pero sino ka ba talaga? Hindi ka madman. Hindi ka matanda. Ang binili mo ay ang pangalan, ang kaligtasan. Hindi mo binili ang aking pagkatao. Sigaw ni Hoshin. At kung kailangan mo ng dahilan para matakot? Sige, bibigyan kita. Biglang dinampot niya ang isang maliit na remote control at pinindot ito. Nagsimulang umuga ang buong cold room. At ang screen ay kumislap. At ang lamig ay lumala ng husto.
Parang magiging yelo ang kanyang baga. Makinig ka sa akin, Lorelai. Kung kailangan mo ng pera, manatili ka sa iyong kwarto. Kung gusto mo ng katotohanan, mamatay ka sa loob ng 5 minuto. Ngayon, piliin mo. Ang utos ni Hoshin. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Walang pagpipilian si Lorelai. Lumabas siya at sinara ang pinto. Naramdaman niyang init ang kanyang kwarto. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling yelo. Ang unang gabi niya sa mansyon ay nagtapos sa isang matinding babala. Kinaumagahan, nagising si Lorelai na tila hindi natulog. Ang imahe ng gwapong mukha ni Hoshin at ang galit sa kanyang mga mata ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang babala ni Jethro at ang banta ni Hoshin ay malinaw. Manatili sa iyong kwarto, manatiling tahimik. Ngunit si Lorelai ay isang babaeng ginawa ang imposible, ang magpakasal sa isang madman. Para sa kapatid, hindi siya titigil sa paghahanap ng katotohanan. Pagkatapos ng maikling agahan na mag-isa niyang tinapos sa dining hall, dahil si Hoshin ay nagtatrabaho na. Nagpasya siyang mag-ikot sa mansyon. Si Jethro ay wala. Malamang ay umaasikaso ng negosyo ng kanyang amo. Napansin niya na maraming bahagi ng mansyon ang sarado at may mga sign na private, restricted area. Ngunit sa library, na bukas at punong-puno ng mga makalumang aklat, may nakita siyang kakaiba. Habang naghahanap ng aklat na makakapagpalibang sa kanya, may nakita siyang isang album na nakaipit sa likod ng ilang luma at makapal na libro. Ang takip nito ay balat ng buwaya at tila matagal nang hindi nabubuksan. Binuksan niya ito. Sa loob mga larawan ng isang masayang pamilya, isang bata na may tawa sa muka. Kasamang kanyang magulang, ang bata ay walang iba kundi si Hoshin. Ngunit bata pa at walang maskara. Kitang-kitang kanyang angking kagwapuhan. Ngunit may isang larawan na pumukaw sa kanya. Larawan ni Hoshin bilang teenager. Nakatayo sa tabi ng dagat. Ngunit sa leeg at braso niya, may nakita siyang kakaiba. Mga bahid na tila nasunog o malalang pantal. Ang bahid ay may kulay abot maberde. Ipinakita sa kanya na larawan ng lihim ni Hoshin. Hindi ito mental na sakit na ikinulong niya ang sarili. Ito'y isang pisikal na kondisyon. Sa sandaling yon, may narinig siyang yabag. Nagsara siya ng album at inilagay agad sa pinagtataguan nito. Si Jethro ang pumasok. Ginang Shin, hinahanap ko po kayo. Bawal pong pumasok sa library na hindi kasama si Mr. Shin. Seryosong sabi ni Jethro. Naghahanap lang ako ng mababasang aklat. Paliwanag ni Lorelai. Kalmado. Huminga ng malalim si Jethro. Sinusubukan niyo po ba akong tanggalin sa trabaho, Ginang Shin? Alam niyo na po ang patakaran. Huwag na huwag niyong pakikialaman ang buhay ni Mr. Shin. Napakawalang katarungan na ikasal ako sa isang taong hindi ko makikita ang muka. Bulong ni Lorelai. Kung hindi niyo matatanggap ang kanyang mga patakaran, wala kayong karapatang maging asawa niya. Tugon ni Jethro. Ang kanyang boses ay naging mas matigas. Kung hindi dahil sa salapi, aalis na sana kayo, di ba? Ang salita ni Jethro ay tumama sa kanya. Dahil sa pera, oo. Bakit may cold room? Tanong ni Lorelai. Direktang tinignan si Jethro. Nag-aalangan si Jethro ngunit sa mata ni Lorelai, may nakita siyang pangangailangan. Hindi lang kuryosidad. Ginang Shin, ang kondisyon ni Mr. Shin ay napakalubha. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng napakalaking init na nakamamatay. Ang cold room ay ang tanging lugar kung saan niya mapapanatili ang kanyang temperatura sa level na matitiis. Ang maskara ay hindi para magtago sa mundo. Ito ay para protektahan siya sa hangin at sikat ng araw. Napakadelikado ng sakit niya. Ang mga balita ay nagbigay ng biglaang empatiya kay Lorelai. Kaya pala siya galit at malungkot. Hindi siya madman. Siya ay isang taong may matinding sakit. Ipinagpatawad na niya ang paglabag niyo kagabi. Huwag na sana itong mauulit. Kapag nalaman niya na ipinagtapat ko ito, siguradong akong mapaparusahan. Pagtatapos ni Jethro. Ngunit ang impormasyon ay nagbigay kay Lorelai ng bagong misyon. Hindi na lang siya asawa. Siya na ngayon ang tagapagligtas. Kailangan niyang hanapin ang lunas. At alam niyang ang sagot ay nasa library, sa mga lumang libro, o sa mga computer sa cold room. Mula nang malaman ni Lorelai ang tunay na kalagayan ni Hoshin,
Nagbagong pananaw niya. Ang dating takot ay napalitan ng habag at ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid ay nagbigay sa kanya ng ideya. Kung may lunas para kay Lara, posibleng may lunas din para kay Hoshin. Ang mansyon ni Shin, na dating kulungan, ay naging isang malaking laboratorio ng mga lihim at posibleng kasagutan. Kinailangan ni Lorelai na maging mas maingat. Alam niya na ang bawat kilos niya ay binabantayan ni Jethro, kaya naghintay siya ng gabi. 11:00 ng gabi, nandoon na si Hoshin sa cold room, habang si Jethro ay abala sa kanyang mga trabaho sa kabilang panig ng mansyon. Tahimik na lumabas si Lorelai mula sa kanyang silid. Ang kanyang tsinelas ay halos walang ingay sa marmol na sahig. Nagtungo siya sa library, ang lugar kung saan niya natagpuan ang album. Ang library ay malaki at madilim. Tanging ang buwan lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag mula sa mataas na bintana. Ang kanyang misyon ay simple. Humanap ng impormasyon tungkol sa kakaibang sakit sa balat na nangangailangan ng lamig. Nagsimula siyang maghanap, hindi sa mga modernong aklat, kundi sa mga luma at malalaking volume na tila matagal nang hindi ginagamit. Habang naghahalongkat siya, nakakita siya ng isang aklat na may pamagat na The Shin Family's History of Ailments. Ito ay nakatago sa isang nakabukod na bookshelves na napapalibutan ng mga aklat tungkol sa rare diseases. Ang aklat ay gawa sa matigas na balat at nang buksan niya, ang loob ay punong-puno ng handwritten notes. Detalye ang nakasulat tungkol sa sakit ni Hoshin. Seroderma calidae. Isang kondisyon kung saan ang katawan ay hindi makapag-regulate ng init at ang sobrang liwanag o init ay nagdudulot ng matinding pagkasunog o pagkalason. Ito ay genetic at napakabihira. Dito rin nakita ni Lorelai ang katotohanan. Ang pamilya Shin ay naglaan ng 50 years sa paghahanap ng lunas. Maraming eksperimento, maraming kabiguan. May isang kabanata na tumutukoy sa isang sinaunang halaman, ang silver bloom, at sinasabing may kakayahang inormalize ang temperatura ng katawan. Ngunit sinasabing extinct na ito. Ang pagbabasa niya ay nabaling sa isang pahina na naglalaman ng larawan ng isang babaeng kamukhang-kamukha niya. Ang babae ay tila nasa 20s at ang caption sa ibaba ay nagsasabing ang huling pagsubok. Ang lunas na nakasalalay sa dugo ng dalisay. Kinilabutan si Lorelai. Bakit kamukha niyang babae sa larawan? At bakit may salitang dugo ng dalisay? Biglang narinig niya ang malakas na kaluskos sa labas. Mabilis niyang isinara ang aklat at nagkunwaring nagbabasa ng isang history book. Pumasok si Hoshin sa library. Wala siyang maskara. Ang kanyang muka ay pawis na pawis at ang kanyang leeg ay may mga mansya na ng pantal. Kitang-kita na nahihirapan siya sa init ng labas ng cold room. Tumingin siya kay Lorelai. Ang kanyang mga mata ay matalim. Anong ginagawa mo rito? Ginang Shin, hindi ba sinabi kong bawal kang magtago sa dilim? Ang dilim ay may sarili ring sikreto. Hindi makapagsalita si Lorelai. Hawak ang inosenteng aklat. Hindi pa niya alam kung paano siya nakita. Nilapitan siya ni Hoshin. Kinuha nito ang aklat na hawak niya at ibinato ito sa sahig. Ngunit hindi niya nakita ang The Shin Family's History of Ailments. Huwag kang magkunwari na naghahanap ka ng kaligayahan sa mga aklat. Ginang Shin, naghahanap ka ng lihim. At ang paghahanap ng lihim ko ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan mo. Binalingan siya ni Hoshin, ngunit sa halip na takutin siya, dahan-dahan niyang inalis ang isa niyang glove. Ipinakita niya ang bahagi ng kanyang kamay na may lalong lumalalang Seroderma calidae. Ang balat ay may mga sugat na naglalabas ng init. Tingnan mo ako, Lorelai. Tumingin ka sa akin at isipin mo na hindi ako isang bagay. Kinasal ka sa isang halimaw na nag-aapoy sa loob. Kung lalapit ka pa, masusunog ka. At hindi ko nais na may masunog pa ulit. Ang boses niya ay nagdadala ng matinding pasakit. Hindi ka halimaw, bulong ni Lorelai. Kung hindi mo ako iiwan, malapit mo nang malaman kung gaano ako kahalimaw. Banta ni Hoshin at mabilis siyang tumalikod. Nagmamadaling bumalik sa lamig ng kanyang cold room. Iniwan si Lorelai na nakatayo. Ang kanyang puso ay naghahalo ang takot at determinasyon. Ang misyon ni Lorelai ay nagbago na. Hindi lang siya naghahanap ng lunas, naghahanap na rin siya ng pag-asa para sa taong ito.
na sa likod ng maskara at galit ay nagtatago ang matinding kirot. Dumaan ang mga araw na punong-puno ng tensyon at matinding katahimikan. Si Lorelai ay naging mas maingat sa kanyang paggalaw, ngunit hindi siya tumigil sa paghahanap. Sa bawat pagkakataon, binabalikan niya ang lihim na aklat sa library. Sinusubukan niyang matandaan ang bawat detalye tungkol sa Silver Bloom at sa babaeng kamukha niya, ang tinawag na ang huling pagsubok. Isang hapon, habang nag-iisa siyang naglalakad sa hardin, ang tanging bahagi ng mansyon na pinapayagan siyang puntahan, hinarap siya ni Jethro. Ang mukha nito ay hindi na seryoso, kundi punong-puno ng pag-aalala at galit. Alam kong naghahanap ka ng kung ano, Ginang Shen. Simula ni Jethro. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matalim. May kakaiba sa'yo. Hindi ka natatakot gaya ng ibang babaeng dumating dito. Napatigil si Lorelai. Wala akong hinahanap kundi kapayapaan. Pwes, ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa likod ng mga nakakandadong pinto at sa mga lumang aklat. Ang binayaran ka ni Mr. Shen ay para maging kanyang legal na asawa, hindi ang kanyang detective. Banta ni Jethro. Ang kanyang mga matay naghahanap ng kasinungalingan sa mukha ni Lorelai. Ang buhay ko ay nakasalalay sa iyong pagsunod. Huwag mong sirain ang matagal na naming iningatang sikreto. Alam kong tungkol sa Sarodharma Holiday. Alam kong tungkol sa cold room. Hindi ko nais siyang saktan. Gusto ko siyang tulungan. Pagtatapat ni Lorelai, umaasa na makakita ng kakampi kay Jethro. Ngunit si Jethro ay umiling. Ang lahat ng nagtangkang tumulong sa kanya ay nawala. Huwag ka nang makialam, Lorelai. Nakuha mo ng pera. Iligtas mong sarili mo. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang tumawag sa cellphone si Jethro. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipag-usap, tiningnan niya si Lorelai nang may pagkabigla. May problema, Ginang Shen. Tumawag ang tiyahin mo. Ang kapatid mo, si Lara, ay nagising mula sa operasyon at hinahanap ka, sabi ni Jethro. Sinabi mo bang nagtatrabaho ka lang sa probinsya? Pero ang totoo, wala kang ibinigay na address, maliban sa mansyon ni Hoshin. Biglang nanlambot si Lorelai. Nag-iwan pala siya ng maling impormasyon sa tiyahin niya. Sa kanyang pagmamadali at takot, ang tanging alam niya ay ang mansyon na ito. Kailangan mo siyang makita, Lorelai. Pero hindi siya pwedeng pumasok dito. Giit ni Jethro. Ngunit huli na, sa sandaling yon, ang itim na kotse na nagdala sa kanya sa mansyon ay huminto sa labas ng hardin. Ang tiyahin niya kasama si Lara na nakasakay sa wheelchair ay bumaba. Ang mga mata ni Lara ay nanlaki sa pagkamangha at takot. Ate, dito ka nagtatrabaho? Ang laki naman ng bahay. Sigaw ni Lara. Ang kanyang tinig ay mahina pa rin ngunit masigla. Agad na tumakbo si Lorelai palapit sa kapatid niya. Niyakap ito ng mahigpit. Lara, ang operasyon mo. Naging matagumpay, ate. Salamat sa'yo. Umiiyak na sagot ni Lara. Ngunit ang tensyon ay lalong tumindi nang bumukas ang pinto sa likuran ng mansyon. Lumabas si Hoshin. Nakasuot ng kanyang silver maskara. At nakita niya ang eksena, ang kanyang bagong asawa. Niyayakap ang isang bata sa kanyang bawal na hardin. Ang tingin ni Hoshin kay Lorelai ay hindi galit, kundi pagtataka at pagdududa. Nagsalita siya. Ang kanyang tinig ay malalim at nagpapatigil ng mundo. Jethro, sinong mga bisita na ito? At bakit narito ang bata sa aking personal na espasyo? Alam ni Lorelai na wala ng oras para magsinungaling. Lalo siyang natakot dahil baka isipin ni Hoshin na siya ay isang manloloko na gumamit ng sakit ng kapatid. Hoshin, Mr. Shin, siyang kapatid ko, si Lara. Ang dahilan kung bakit ako nagpakasal sa'yo. Pag-amin ni Lorelai habang humahawak kay Lara. Hindi ko ginamit ang pera mo para sa sarili ko. Nakatitig si Hoshin kay Lara sa wheelchair. Tiningnan niya si Lorelai. Ang maskara ay nagtatago sa kanyang ekspresyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay may matinding paghahanap sa katotohanan. Kung gayon, Lorelai, sabi ni Hoshin, ang boses ay parang yelo. Pumasok kayo at ipaliwanag mo sa akin ng detalyado. Ngayon din. Dinala ni Hoshin si Lorelai at ang kanyang tiyahin kasama si Lara na nakasakay sa wheelchair.
sa kanyang malaking opisina. Isang silid na hindi pa nakikita ni Lorelai. Ang opisina ay moderno. May mga pader na salamin na nagpapakita ng kalawakan ng hardin at isang napakalaking metal desk. Nakatayo si Hoshin sa likod ng desk. Ang maskara ay nagpapabigat sa kanyang presensya. Tila isa siyang CEO na nagtatanong sa isang empleyadong gumawa ng malaking pagkakamali. Si Jethro ay nakatayo sa tabi, halatang kinakabahan. Uulitin ko, Ginang Shen. Simula ni Hoshin. Ang boses ay parang isang laser beam na tumatago sa katahimikan. Ipaliwanag mo kung bakit ang impormasyon tungkol sa iyong kapatid at sa operasyon niya ay hindi kailanman isinama sa iyong aplikasyon at sa ating kasunduan. Lumapit si Lorelai. Pinoprotektahan si Lara. Alam ko ng application ko ay tungkol sa kasakiman at sa kayamanan mo. Kung isinama ko ang totoo na kailangan ko ng pera para sa operasyon niya, baka isipin mong ginagamit kong sakit niya para sa charity. Ayoko ng awa. Kailangan ko ng kontrata at nagawa kong lahat para matupad ang kontrata. At bakit hindi mo sinabi na pupunta sila rito? Tanong ni Hoshin. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng bawat detalye ng mukha ni Lorelai. Wala akong ibinigay na address maliban sa mansyon dahil sa pagmamadali at dahil ayoko maging masama ang aking tiyahin at kapatid sa paningin ng mga tao. Hindi nila alam na ikinasal ako sa madman ng bayan. Akala nila nagtatrabaho lang ako. Umalis si Hoshin sa likod ng desk. Dahan-dahan siyang lumapit sa wheelchair ni Lara. Yumuko siya na tila nagbigay galang. Ikaw si Lara? Tanong ni Hoshin. Ang boses ay naging mas malumanay. Isang tono na hindi pa naririnig ni Lorelai. Si Lara, sa kabila ng pagkatakot sa maskara, ay tumango. Salamat po, Kuya Shin. Kung hindi po dahil sa pera niyo, wala na po ako. Maraming salamat po. Ang pagiging inosente at pasasalamat ni Lara ay tila tumama sa isang sensitibong bahagi ni Hoshin. Tumayo siya at binalikan si Lorelai. Ginamit mo ang aking yaman, Lorelai. Ngunit hindi para sa sarili mo. Ginamit mong lahat para sa kanya. Pinatunahin mo sa akin na meron pang puro na hangarin sa mundong ito. Sabi ni Hoshin. Nagbago ang kanyang pananaw. Lumabas siya ng opisina at bumalik na may dalang malaking sobre. Ibinigay niya ito sa tiyahin ni Lorelai. Ito ang karagdagang pondo para sa pagpapagaling ni Lara at para sa kanyang edukasyon. Ngayon, dalhin mo siya palayo sa mansyon na to. Ang mundong ito hindi angkop para sa isang inosenteng bata. At wag na kayong babalik dito. Maliban kung papayagan ko. Utos ni Hoshin. Hinawakan ni Lorelai ang kamay ni Lara ng mahigpit. Gagawin kong lahat para sa'yo, ate. Tandaan mo yan. Nang umalis ang magkapatid, bumalik si Hoshin sa kanyang opisina at hinarap si Lorelai, na ngayon ay mag-isa na. Itong isang beses na hindi ko ikinulong ang isang taong nagsinungaling sa akin. Pero tandaan mo, Lorelai, pumayag ako sa kasal na ito dahil naghahanap ako ng kapayapaan, hindi ng drama. Ang iyong kapatid ay ligtas. Ang kontrata ay tumitibay. Manatili ka sa iyong mga patakaran. Kung hindi, hindi ko na ipapatawad ang susunod mong paglabag. Ang pag-uusap ay isang matinding paalala sa kanyang kalagayan. Ngunit ang pagiging malumanay niya kay Lara ay nagbigay ng kislap ng pag-asa kay Lorelai. May puso pa rin si Hoshin, sa kabila ng maskara at kalungkutan. Mula nang umalis si Lara, naging mas tahimik ang mansyon. Ngunit para kay Lorelai, ang katahimikan ay nagdala ng mas matinding focus. Ngayon, wala na siyang ibang inaalala kundi ang misyon niyang hanapin ng lunas para kay Hoshin. Ang misyon ni Lorelai ay nagtulak sa kanya upang maging mas matapang at maingat. Alam niya na ang lihim na vault sa basement ang nagtataglay ng kasagutan. 11:30 ng gabi. Ang oras kung saan alam ni Lorelai na si Hoshin ay nasa cold room at abala sa kanyang thermal regulation. Tahimik siyang lumabas mula sa kanyang silid. Dala ang flashlight at ang sapat na lakas ng loob. Nang makarating sa basement, hinanap niya ang metal na pinto ng vault. Sa tabi nito, may isang keypad. Naisip niyang gamitin ang taon ng kapanganakan ni Hoshin. 1999 bilang code, base sa mga lumang journal. Sinubukan niyang 1999
Beep! Ang pinto ay bumukas na may malakas na tunog. Nag-iwan ng isang maliit na bukas. Mabilis siyang pumasok at sinara ang pinto. Ang loob ng vault ay punong-puno ng mga estante na may mga journal, research papers, at mga lumang larawan ng pamilya Shen. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang makapal na aklat na may pamagat na Personal Journal. Ho Shen. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. October 3, 2021. Ang maskara ay nakakapagod. Hindi ang pisikal na bigat, kundi ang pagiging mag-isa. 5 taon na akong hindi lumalabas ng walang maskara. Ang mga tao ay tinatawag akong madman. Siguro tama sila. Sinong matinong tao na magbabayad para magpakasal sa isang taong hindi nakikita ang muka? November 15, 2024. Nag-apply na naman ang daan-daang babae. Perang hinahanap nila. Kaya ko bang magtiwala kahit isa sa kanila? Sabi ni Lolo, ang lunas ay makikita lang sa isang taong pure ang hangarin. Walang ganun sa mundong ito. Today, Lorelai Sugala, ang babaeng nagpakasal sa akin para sa kanyang kapatid. Hindi pera para sa sarili niya. Nakita kong mga mata niya noong kasal. Hindi siya natatakot. Pinaparamdam niya sa akin na hindi ako isang halimaw. Ngunit hindi siya pwedeng manatili. Hindi ko siya pwedeng sunugin. Nang mabasa niya yon, napuno ng awa ang puso ni Lorelai. Ang maskara ay hindi lang nagtatago ng sakit, kundi nagtatago rin ng matinding kalungkutan at pag-aalala. Biglang narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto ng elevator mula sa itaas, na nagtungo sa basement. Pababa na si Hoshin. Mabilis na ibinalik ni Lorelai ang journal at ang lahat ng aklat. Nagmadali siyang lumabas ng vault at isinara ang pinto. Tila walang nangyari. Nang makalabas siya ng vault, nakita niya si Hoshin na nakasuot ng bathrobe at walang maskara. Papalabas ng cold room. Ang kanyang muka ay kalmado. Ang kanyang balat ay perpekto at malamig. Tanda ng epektibo ang paggamot. Lorelai? Tanong ni Hoshin. Nagulat. Ngayon wala na siyang maskara at kitang-kita niya ang kanyang gwapong muka. Hoshin, bulong ni Lorelai. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang asawa nang walang anumang harang. At mas nagpatunay lamang na siya ay may sakit. Hindi baliw. Sana, kung nakita mo ko ng walang maskara, masisigurado mo na ako'y isang halimaw. At iiwanan mo na ako. Mahina nitong sabi. Tumalikod ito at sinubukang itago ang emosyon. Hindi mo kailangan ng maskara. Lumapit si Lorelai. Hindi ka halimaw. Ikaw ay may sakit at yun ay naiiba. Ang maskarang nagpapanatili sa akin, Lorelai. Pinipigilan nitong init at ang pagdami ng sugat. Ang balat ko'y parang salamin na madaling mabasag. Kapag nag-apoy, mabilis itong sumasama. Paliwanag nito. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumingin siya kay Lorelai. Bakit ka nagtitiis sa akin? Mayaman ka na. Dahil alam ko na may lunas. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pamilya. At natagpuan ko tungkol sa silver room at sa babaeng kamukha ko sa lumang aklat. Sino siya, Hoshin? Ang pagiging prangka ni Lorelai ay nagpatahimik sa binata. Naramdaman ni Lorelai na nag-iibang temperatura ng silid. Ang init ay nagmumula sa balat ni Hoshin. Kinuha niya ang maskara na nasa mesa at inabot ito kay Hoshin. Nais kong malaman ang katotohanan, giit ni Lorelai. Ang kanyang boses ay may otoridad. Tiningnan ni Hoshin ang maskara at pagkatapos ay tiningnan si Lorelai. Sa halip na itago ang kanyang sarili, bumitiw siya sa kanyang depensa. Ang babaeng kamukha mo. Siya ang unang babae na nag-apply at nagbigay ng pag-asa sa pamilya namin. 20 years na ang nakalipas. Ang kanyang pangalan ay Serena. At siya ang inang inakala kong patay na. Pagtapat ni Hoshin, napatda si Lorelai. Ang pagpapakasal niya kay Hoshin ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay isang baluktot na laro ng tadhana. Ang kanyang inakala na online purchase ay nag-uugat sa isang dekada ng misteryo. Nakatayo si Lorelai at Hoshin sa loob ng basement. Ang lamig na nagmumula sa cold room ay hindi sapat para palamigin ang tindi ng sitwasyon.
Ang revelasyon ni Hoshin na ang kanyang inang si Serena ay kamukhang kamukha ni Lorelai ay nagpatahimik sa buong paligid. Hindi ko maintindihan, bulong ni Lorelai. Bakit? Bakit kamukha kong iyong ina? At bakit mo inakala na patay na siya? Inilagay ni Hoshin ang kanyang maskara, hindi dahil sa init, kundi dahil sa pangangailangan niyang itago ang kanyang emosyon. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at kontrolado. Si Serena, 20 years nang nakalipas. Siya ang unang nagpakita ng mataas na bioresonance sa aming mga pagsusuri. Siya ay may bihirang genetic makeup na sinasabing may kakayahang maging lunas sa Excaliday. Siya ay ang huling pagsubok na nabanggit sa journal. Nagpakasal siya sa aking ama. Umaasa na makakatulong. Ngunit nabigo siya. Nabigo? Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Lorelai. Ang kanyang puso ay nagsisimulang sumigaw ng takot. Baka may ginawa ang pamilya ni Shin sa kanyang kamukha. Nagkasakit siya. Matinding lagnat. Parang sinmunog ang katawan niya. Sa loob ng journal ng lolo ko, nakasaad na kinuha siya ng isang medical team at sinabing hindi na siya makakabalik. Wala kaming libingan, walang bangkay. Siya ay basta na lang nawala. Ang takot na nadama ni Lorelai ay may bigat. Ang mansyon na ito ay hindi lang taguan ng sakit, kundi taguan din ng mga lihim at posibleng kasawian. Kaya nag-apply ako. Patuloy ni Hoshin. Naglalakad pabalik-balik. Ang pamilya siya na nag-oobserba sa lahat na nag-a-apply sa buong bayan. Nang makita namin ang iyong aplikasyon, ang iyong larawan, tiningnan ko ang bioresonance mo. Pareho kayo ni Serena. 99%. Magkatulad. Doon na unawaan ni Lorelai ang tunay na laro. Ang kasal ay hindi lang online purchase para sa companionship. Ito'y isang pagsubok na nakabase sa genetic similarity. Bumalik ka sa mansyon na ito. Dahil sa genetic makeup ko? Hindi dahil sa desperasyon ko? Galit na tanong ni Lorelai. Pareho, Lorelai. Ngunit nang makita kong pure na intensyon mo na iligtas ang iyong kapatid, nagdesisyon ako na hindi ko gagawin ang ginawa ni Lolo kay Serena. Handa akong bayaran ka at hayaan kang mabuhay ng mapayapa. Hindi ko nais na may masunog pa ulit sa pamilya ko. Sabi ni Hoshin, ang huling salita ay may matinding pasakit. Hindi mo sinasadya na maging asawa mo ko? Tanong ni Lorelai, naghahanap ng kalinawan. Umiling si Hoshin. Sinasadya kong bayaran ka para makuha ang iyong genetic data. Naisip ko. Ngunit hindi ako sigurado kung sinasadya kong magpakasal sa'yo. Nang makita kita, Lorelai, may kakaiba. Hindi ka natatakot sa akin. Ang tensyon ay lalong tumindi nang biglang pumasok si Jethro, nagmamadali. Mr. Shin, may dumating na fax mula sa lumang laboratorio sa syudad. Ito'y tungkol kay Serena. Anunsyo ni Jethro. Ang kanyang muka ay may halong takot at pag-asa. Inabot ni Hoshin ang papel. Habang binabasa niya, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. To Mr. Hoshin, ang iyong ina, si Serena, ay hindi namatay 20 years na ang nakalipas. Siya ay dinala sa aming laboratorio para sa masinsinang pagsusuri. Nahanap namin ang lunas, ang silver bloom. Ngunit kailangan naming gamitin ang kanyang DNA para ito'y gumana. Si Serena ay nakatago at protektado at siya'y humihinga. Ngunit kailangan niya ng donor match. Kailangan niya ng ikalawang henerasyon. Tumingin si Hoshin kay Lorelai. Ang kanyang mga mata sa likod ng maskara ay biglang naging parang laser. Ang silver bloom ay hindi gumagana sa akin. Kailangan ng katulad mo, Lorelai, para mailigtas ang ina ko. Kailangan naming malaman. Ikaw ba'y may kaugnayan kay Serena? Ang paghahanap ng kasagutan ay nagdala ng mas matinding tensyon sa pagitan ni na Lorelai at Hoshin. Hindi na ito tungkol sa isang kontrata, kundi sa buhay at kamatayan. Sa buhay ni Serena at sa misteryo ng pagkatao ni Lorelai. Kailangan nating malaman agad, Lorelai. Hindi ito pwedeng maghintay. Mariing sabi ni Hoshin.
Kung, kung ako'y may kaugnayan sa kanya, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Lorelai. Ang isip niya'y naglalaro sa posibilidad na ang kanyang inakala na pamilya hindi niya tunay na pamilya. Ibig sabihin, ikaw ang susi. Hindi lang sa lunas ko, kundi sa kaligtasan ng aking ina. Ang lunas ay kailangan ng second generation match. Ibig sabihin ikaw ay maaaring anak ni Serena o kanyang napakalapit na kamag-anak. Paliwanag ni Hoshin, ang kanyang mga matay nagbabasa ng kanyang reaksyon. Agad na inihanda ni Jethro ang mga kailangan sa loob mismo ng cold room dahil meron itong mga sopistikadong medical equipment. Kinuha ang sample ng dugo ni Lorelai. Ang buong proseso ay mabilis at seryoso. Tila siya ay hindi isang asawa, kundi isang mahalagang specimen. Habang naghihintay sila sa resulta, nasabi ni Jethro ay lalabas sa loob lamang ng 2 oras dahil sa advanced technology ng mansyon. Iniwan ni Hoshin at Jethro si Lorelai sa kanyang kwarto. Ngunit ang pag-iisa ay nagdala ng mas matinding pag-iisip. Kung si Serena ay kanyang ina, sino ang kanyang ama? At bakit siya napunta sa kanyang inakala na pamilya? Hindi nagtagal, kumatok si Hoshin sa kanyang pinto. Sa pagkakataong ito, wala si Jethro at wala siyang maskara. Ang kanyang balat ay perpekto at malamig. Alam kong nababagabag ka. Mahina niyang sabi, umupo sa gilid ng kama. Lahat ng inakala kong totoo sa buhay ko ay biglang naglaho. Pumasok ako rito dahil sa pera. Pero ngayon, baka ang pagkatao kong nakasalalay dito. Ikaw, Hoshin. Ikaw ay may sakit, pero ikaw ay tapat. Sana, ikaw din, maging tapat sa akin. Tiningnan siya ni Hoshin ng diretsyo. Ang kanyang mga matay hindi na malamig, kundi malungkot at puno ng pag-unawa. Wala akong balak na saktan ka, Lorelai. Nang malaman kong tungkol sa iyong kapatid, natanto ko na hindi ko pwedeng ilagay ang buhay mo sa panganib, gaya ng nangyari kay Serena. Handa akong bayaran ka ng higit pa at hayaan kang umalis bago lumabas ang resulta. At ang nanay mo? Tanong ni Lorelai. Yun ang dahilan kung bakit ako natatakot na makita ang resulta. Dahil kung ikaw ang aming lunas, kailangan naming hilingin sa iyo ang isang malaking sakripisyo. At ayokong hilingin yun sa babaeng may pure na puso. Pag-amin ni Hoshin. Sa pag-amin na yon, may koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na mas malalim kaysa sa isang kontrata o genetic similarity. Nakita ni Lorelai ang tunay na lalaki sa likod ng maskara. Isang anak na nag-aalala sa kanyang ina. At isang lalaking takot na magmahal dahil sa kanyang sakit. Biglang tumunog ang intercom. Si Jethro. Mr. Shin, lumabas na ang resulta ng DNA test. Ang genetic marker 145 at A17 ay 100% match. Ang boses ni Jethro ay umaalingaw-ngaw sa pagkabigla. Parehong napahinto sina Lorelai at Hoshin. 100% match. Ibig sabihin, Lorelai, ikaw at si Serena ay magkamag-anak. Kapatid o ikaw ang nawawala niyang anak na babae. Bulong ni Hoshin. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkatanto. Hindi niya kailangan mag-isip pa. Ang 100% match ay nangangahulugang ang buhay niya ay konektado sa pamilyang Shin. At ang kanyang online purchase ay nagdala sa kanya ng kanyang pinagmulan. Ang kuryosidad ni Lorelai ay napalitan ng isang mapanganib na katotohanan. Ang 100% DNA match ay nagpabago sa lahat. Hindi na si Lorelai ang asawang binayaran. Siya na ngayon ang potensyal na susi sa lunas ni Hoshin at sa pagliligtas kay Serena. Dapat na tayong umalis, ngayon din. Mariing utos ni Hoshin kay Jethro. Matapos marinig ang resulta. Ihanda mong pribadong jet. Pupunta tayo sa syudad, sa lab na pinagtataguan ni Serena. Saan tayo pupunta? Tanong ni Lorelai. Sa isang restricted area sa labas ng syudad. Isang underground facility na pag-aari ng pamilya namin, kung saan ginawa ang lahat ng eksperimento sa Excalibur. Si Inay, si Serena, ay doon nakatago. Paliwanag ni Hoshin. Ang biyahe ay mabilis. Si Hoshin ay nakasuot ng isang espesyal na thermal suit. Sa halip na maskara,
para mas maging ligtas sa biyahe. Si Lorelai ay nakaupo sa tabi niya at sa bawat sandali, nararamdaman niyang init na nagmumula sa balat ni Hoshin. Isang pisikal na paalala ng kanyang sakit. Bakit mo ako sinama? Kung akong susi, bakit hindi mo na lang ako dinala bilang specimen? Tanong ni Lorelai. Tiningnan ng malubhang muka ni Hoshin. Hinawakan ni Hoshin ang kamay ni Lorelai. Isang bahagyang haplos, ngunit sapat na para makaramdam siya ng kuryente. Dahil ikaw ay asawa ko. At higit sa lahat, ikaw ay tao. Hindi kasangkapan. Kung may sakripisyo, dapat ito maging desisyon mo. At gusto kong makita mo ang aking ina. Hindi ano pa ang inyong koneksyon. May karapatan kang malaman. Ang kanyang salita ay nagdala ng kaligayahan kay Lorelai. Nakita niya ang pagiging tapat at ang pagmamahal ng isang anak sa mata ni Hoshin. Pagdating nila sa syudad, dinala sila ni Jethro sa isang luma at tila abandonadong warehouse. Sa loob bumaba sila sa isang elevator na tanging biometric scan ni Hoshin lang ang makakabukas. Bumungad sa kanilang isang sterile at high-tech na laboratorio, ang Shin Biotech Facility. Sa dulo ng pasilyo, may isang malaking glass wall. Sa likod ng salamin, nakita ni Lorelai ang isang babae. Nakatayo siya sa tapat ng isang silid na punong-puno ng medical equipment. Ang babae ay balingkinitan. May katamtamang haba ng buhok at nakasuot ng puting gown. Ang kanyang mukha ay perpektong replika ng mukha ni Lorelai. Maliban sa mga linya ng pagod at kalungkutan sa gilid ng kanyang mga mata. Serena, ang inakala ni Hoshin na patay, at ang babaeng posibleng ina ni Lorelai. Nagtago si Lorelai sa likod ni Hoshin. Ang kabay lumamon sa kanya. Lumapit si Hoshin sa intercom. Inay, nandito ako. Tumingin si Serena sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at takot nang makita si Lorelai. Siya ba? Siya ba ang bata? Bulong ni Serena. Humawak sa salamin. Hindi ko alam. 100% match sa DNA. Pero hindi ko alam kung bakit siya narito. Sagot ni Hoshin. Lumabas ang isang doktor na may matandang muka at mabuting tingin. Si Lorelai, ang iyong asawa, Mr. Shen, ay ang potensyal na ikalawang henerasyon na kailangan namin. Ang Silver Bloom ay dormant pa rin. Para magising ito at maging epektibo bilang luna sa Excalidae, kailangan namin ng DNA activation. Ibig sabihin, kailangan namin kunan ng growth hormone mula sa katawan ni Lorelai at isalin ito sa Silver Bloom. Tiningnan ni Lorelai si Serena, ang kanyang ina, kung siya nga ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa at pangamba. Nagsalita si Serena sa intercom. Ang kanyang boses ay tila manipis at mahina. Anak, Lorelai, kung ikaw man ang aking nawawalang anak, huwag mo silang tulungan. Hindi nila ako pinatay noon. Ngunit dinala nila ako rito para maging isang eksperimento. Huwag mong ibigay sa kanila ang iyong buhay para sa lunas na hindi mo man lang alam ang epektibo. Sa babala ni Serena ay nagdulot ng isang matinding katanungan. Ang mansyon ba ni Hoshin ay isang kulungan? At ang kanyang pagpapakasal ay isang matinding bitag? Ang babala ni Serena ay umalingaw-ngaw sa buong laboratorio. Tumingin si Lorelai kay Hoshin na nakatayo sa tabi niya. Ang maskara ay hindi nakatago sa kanyang pighati. Inay, huwag mo siyang takutin. Sigaw ni Hoshin sa intercom. Takot? Hindi takot, Hoshin. Katotohanan, sagot ni Serena. Ang kanyang boses ay naging mas matatag. Ginamit ako ng lolo mo para sa kanyang obsesyon sa lunas. Huwag mong hayaang gamitin din siya. Lumapit si Lorelai sa salamin. Direktang tiningnan ng babaeng posibleng ina niya. Kung ako man ang iyong nawawalang anak, kailangan kong malaman. Sinong aking ama? At paano ako napunta sa pamilyang nagpalaki sa akin? Bumuntong hininga si Serena. Ang kanyang mga mata ay lumuha. Ako'y isang test subject, Lorelai. Nang ako'y dinala rito, ako'y buntis. Ngunit hindi sa ama ni Hoshin.
Ang iyong ama ay isang miyembro ng laboratorio na nag-asikaso sa akin. Pinalabas ako ng mga shen na parang namatay ako at ipinadala ka sa labas para maprotektahan. Sa tulong ng iyong ama, alam kong darating ang araw na hahanapin ka nila. Ibig sabihin, si Lorelai at Hoshin ay hindi magkapatid, ngunit may malalim na koneksyon sa pamilya Shin dahil sa genetic similarity ni Serena. Biglang sumingit ang doktor na may daladalang folder. Mr. Shin, may problema. Kinuha namin ang mga lumang file ni Serena. Ang pagkawala ni Serena ay hindi lang para protektahan siya, kundi dahil sa isa pang dahilan. Si Serena ay hindi ang biological mother ni Hoshin. Ang bagong twist ay parang bomba na sumabog sa silid. Nagulat si Lorelai. Ano? Sigaw ni Hoshin. Kinuha ang folder. Ang lolo mo ay nag-alala na ang ex-Khaliday ay hindi mapipigilan. Kaya't gumamit sila ng surrogate mother at genetic engineering para masigurado na ang tagapagmana ay may resist sa sakit. Si Serena ay ikinasal sa ama mo para lang magbigay ng lunas, hindi para maging ina. Ngunit ikaw, Hoshin, ay may taglay pa rin ng sakit. Ibig sabihin na bigo ang kanilang pagtatangka. Ang mga Shen ay gumamit ng science at pamilya para sa kanilang layunin. Ang lunas ni Hoshin ay lalong naging mahirap. Binalikan ni Lorelai si Hoshin. Sa ngayon ay mas nalilito at nasasaktan. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang karangalan, ay nakabase sa kasinungalingan. Hoshin, ang problema mo ay hindi genetic. Ito ay man-made. Bulong ni Lorelai. Kailangan nating hanapin ang totoong lunas, hindi ang silver bloom. Wala nang ibang paraan, Lorelai. Ang silver bloom lang ang sinasabi nilang gumagana at kailangan nito ang growth hormone mo. Sigaw ni Hoshin. Ang kanyang boses ay tila nagbabaga dahil sa matinding stress. Hinarap ni Lorelai ang doktor. Kung kukuha kayo ng growth hormone sa akin, makakasama ba ito sa aking kalusugan? May risk, maaaring humina ang iyong resistensya. Ngunit ito ang pinakamalaking pag-asa ni Mr. Shen at ang kaligtasan ni Serena. Paliwanag ng doktor. Tumingin si Lorelai kay Serena na ngayon ay umiiyak. Huwag anak, huwag mong ilagay sa panganib ang sarili mo. Ngunit napagdesisyonan na ni Lorelai, ang buhay ni Hoshin ay mas mahalaga kaysa sa kanyang pag-iingat. Ang pag-ibig niya para sa isang taong may sakit ay mas malakas pa sa takot niya. Handa akong gawin ito, sabi ni Lorelai. Pero may kondisyon ako. Hindi lang ang growth hormone ko ang kukunin niyo. Kailangan niyong tulungan si Serena na makaalis sa facility na ito at makasama ang kanyang tunay na anak. Ako. At kailangan mong ipangako, Hoshin, na gagawin mong silver bloom para pagalingin ang sakit mo. Hindi para sa ambisyon ng pamilya Shen. Nag-aalangan si Hoshin. Ngunit sa huli, tumango ito. Ang kanyang maskara ay hindi nakatago sa pasasalamat sa kanyang mga mata. Sige, Lorelai. Nagkaroon ka na ng karapatan sa buhay ko noong pinirmahan mo ang kontrata. Ngayon binibigyan mo ako ng pangalawang buhay. Pumasok si Lorelai sa sterile treatment room sa loob ng Shin Biotech facility. Sa tabi niya, nakita niya ang 10-foot tall na silver na halaman. Ang silver bloom. Ito ay nakasarado, tila isang natutulog na bulaklak na gawa sa metal. Ngunit sa loob nito ay may nagtatagong lunas. Nakatitig siya sa halaman. Ito ang dahilan kung bakit nagtiis si Serena ng 20 years sa kulungan. At itong dahilan kung bakit niya pinakasalan ng isang madman. Ikinabit kay Lorelai ang mga tubo at monitor. Ang doktor ay nagpaliwanag ng proseso. Kukunin namin ang growth hormone mo, Lorelai. Ito ay magsisilbing catalyst para buhayin ng silver bloom. Kapag nabuhay ito, maglalabas ito ng serum na makapagpapababa ng temperatura ng katawan ni Hoshin at magpapagaling sa ex-Khaliday. At si Serena? Tanong ni Lorelai. Pagkatapos nito, ilalabas namin siya. Ang kaligtasan mo at ni Serena ang prioridad. Ito ang pangako ni Mr. Shen. Sagot ng doktor. Nasa labas ng salamin, nakatingin sina Hoshin at Jethro. Si Hoshin ay nakasuot ng thermal suit, pero hindi pa rin niya maitago ang kaba sa kanyang mga mata. Sa kabilang bahagi, naroon si Serena. Inaalagaan ng isang nurse,
Ngunit nakatitig kay Lorelai nang may halong pag-aalala at pagmamalaki. Nagsimula ang proseso. Naramdaman ni Lorelai ang malamig na sensasyon habang kinukuha ang kanyang growth hormone. Hindi masakit, ngunit nakakapanghina. Ang kanyang resistensya ay bumaba ng husto. Habang nagaganap ang pagkuha, biglang nagsimulang mag-react ang silver bloom. Ang silver na balat ng halaman ay unti-unting lumabas ang kulay indigo at dilaw. Ang buong silid ay napuno ng matamis at kakaibang amoy. Parang musikang tunog ng paggising ng halaman. Nagising ang silver bloom. Ang doktor ay sumigaw sa tuwa. Gumana! Ang 100% match ay ang susi. Ang silver bloom ay naglabas ng isang maliit na lalagyan ng serum. Isang likidong may kulay ng buwan. Itong lunas. Ngunit sa sandaling yon, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang namula ang mukha ni Hoshin sa likod ng salamin. Ang kanyang thermal suit ay tila hindi na epektibo. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay namaga. At ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding sakit. Mr. Shin, mataas ang temperatura mo, sigaw ni Jethro. Hindi itong sakit. Ito ay reaksyon. Hirap na sabi ni Hoshin. Ang doktor ay nagpaliwanag sa intercom. Ang serum ay lumabas, ngunit ang enerhiya nito ay umaakit sa lahat ng may Excaliday. Ang serum ay nakakapagpagaling, ngunit ang paggising ng silver bloom ay nakamamatay sa lahat ng may sakit. Kailangan nating ilayo si Mr. Shin. Masyadong huli na. Si Hoshin ay tumumba, naghihirap sa matinding init at sakit. Agad na tumayo si Lorelai mula sa treatment bed. Kahit nangihina, tumakbo siya sa pinto ng treatment room. Lorelai, huwag kang lalabas, mapanganib! Sigaw ng doktor. Binaliwala niya ito. Binuksan niya ang pinto at tumakbo kay Hoshin, na nakahandusay sa sahig. Si Serena ay sumisigaw. Si Jethro ay nag-aalala. Inangat ni Lorelai ang serum, ang likidong kulay buwan. Hoshin, uminom ka nito! Sigaw niya. Sinubukang buksan ang bibig ni Hoshin. Hindi na makakilos si Hoshin. Nanginginig ang kanyang katawan. Sa gitna ng kaguluhan, si Lorelai ay gumawa ng isang desisyon na may pag-ibig at sakripisyo. Sinipsip niya ang serum at dahan-dahan. Itinapat ang kanyang labi sa labi ni Hoshin. Isang matamis na lamig ang lumabas mula sa serum patungo sa katawan ni Hoshin. Ang sakit ay dahan-dahang nawala. Ang init ay bumaba. Ang kanyang katawan ay kalmado na. Nakahinga ng maluwag si Lorelai, ngunit ang kanyang sariling katawan ay humina. Pagkatapos ng ilang sandali dumilat si Hoshin. Ang unang nakita niya ay si Lorelai, na ngayon ay halos walang malay sa kanyang tabi. Lorelai! Ang boses niya ay malinaw, walang sakit, at punong-puno ng pag-aalala. Ilang oras ang lumipas. Nang magkamalay si Lorelai, nasa isang pribadong kwarto na siya sa facility. Ang kanyang katawan ay mahina, ngunit ang kanyang puso ay magaan. Ang serum ay gumana. Ligtas na si Hoshin. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, si Hoshin ang unang nakita niya. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang kanyang kamay. Wala na ang thermal suit. Wala na ang maskara. Ang kanyang muka ay kalmado. Ang kanyang balat ay normal na ang temperatura. Siya ay tuluyan ng gumaling. Lorelai, gising ka na. Bulong ni Hoshin. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Iniligtas mo ko. Ang serum, gumana ba talaga? Tanong ni Lorelai. Ang boses ay mahina. Ngumiti si Hoshin. Isang tunay at masayang ngiti na ngayon lang nakita ni Lorelai. Gumana. Ang lahat ng mga sintomas ay naglaho. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ko na kailangan ng cold room o ang maskara. Hinawakan niyang pisngi ni Lorelai. Ang kanyang kamay ay malamig. Normal. Salamat, Ginang Shin. Nag-risk ka para sa isang tao na binayaran ka lang. Ginawa ko to. Dahil nakita kong tao sa likod ng maskara. At dahil gusto kong makita ka ng gumaling. Pag-amin ni Lorelai. Sa sandaling yon pumasok si Jethro. Kasama si Serena at ang doktor. Si Serena ay nakasuot na ng normal na damit at mukhang mas malakas. Anak, Lorelai. Umiiyak na lumapit si Serena. Niyakap niya si Lorelai ng mahigpit. Salamat sa pagliligtas sa aming lahat.
Sa wakas, malaya na ako. Ang yakap na yon ang nagpatunay kay Lorelai. Si Serena ang kanyang ina. Inay, kailangan mong maging malakas. Ngayon, ilalabas na kita sa facility na to. Magkasama nating hahanapin ang iyong ama. Ang aking ama, sabi ni Lorelai. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mata. Binalingan ni Hoshi ng doktor. Ang kasunduan, siguraduhin na maibabalik ang kalusugan ni Lorelai at maibababa ang lahat ng data tungkol sa Silver Bloom. At kailangan niyong bigyan si Serena ng lahat ng kailangan niya para makapagsimula ng bagong buhay. Mr. Shen, ang paggaling mo'y isang himala. Ngayon wala na ang ex-Caliday sa pamilya Shen. Sagot ng doktor, nagpapasalamat. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga, umalis sila sa facility. Ngunit hindi sila bumalik sa mansyon. Sa halip nagtungo sila sa isang pribadong resort sa Dalampasigan. Itong unang pagkakataon na nakita ni Hoshin ang dagat at ang araw sa loob ng mahabang panahon nang walang maskara. Naglalakad sila sa Dalampasigan, si Lorelai, Hoshin at Serena. Ang dating madman ay ngayon ay isang gwapong binatilyo na malayang nakangiti. Ngayon, Lorelai, nabayaran ko ng utang ko sa'yo. Sa buhay at sa kalayaan. Ang kontrata ay hindi na mahalaga. Maaari ka nang umalis at maghanap ng bagong buhay. Ang lahat ng yaman ko ay iyo. Kailangan mo lang pirmahan ng annulment paper. Sabi ni Hoshin, ang kanyang boses ay tila may pag-aalinlangan. Tiningnan siya ni Lorelai. Nagtitiwala ako sa'yo, Hoshin. Pero ikaw, sa tingin mo, pagkatapos ng lahat ng ito, aalis ako? Kinasal ka sa isang maskara at sa pera. Ngayon wala na ang maskara at mayaman ka na. Wala na akong maiaalay sa'yo kundi ang katahimikan. Sagot ni Hoshin. Hindi ko binili ang katahimikan, Hoshin. Binili ko ang buhay ng kapatid ko. At natagpuan ko ang pamilya ko at ang taong nakita ko sa likod ng maskara. Mariing sabi ni Lorelai. Ang online purchase ay nagdala sa akin sa'yo. At ngayon, hindi na ako aalis. Ang mga salita ni Lorelai ay nagdulot ng malaking ngiti kay Hoshin. Hindi niya inaasahan na mananatili ito. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang kontrata ay lumalim sa isang tunay at matapat na pag-ibig. Ang buhay sa labas ng mansyon ay isang bagong simula para kay Hoshin, Lorelai at Serena. Ang pribadong resort sa Batangas ay naging kanilang kanlungan. Malayo sa mga anino ng ex-Caliday at sa mga luma at malamig na pader ng mansyon. Para kay Hoshin, bawat araw ay isang himala. Sa unang pagkakataon naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat nang walang takot at ang simoy ng dagat na walang pangangailangan ng thermal suit. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang presensya ni Lorelai. Isang hapon, habang nag-iisa silang naglalakad sa tabi ng dalampasigan, sinira ni Lorelai ang katahimikan. Hoshin, nahanap ko ng nanay ko. Gumaling ka na. Ang kontrata natin. Technically, tapos na. Mahina nitong sabi. Tumingin sa buhangin. Huminto si Hoshin. Kinuha niya ang kamay ni Lorelai at hinalikan ito. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay malinaw at puno ng buhay, ay nakatitig sa kanya. Ang kontrata ay natapos nung hinalikan mo ko sa laboratorio para iligtas ang buhay ko, Lorelai. Ang online purchase ay natapos doon. Ang kasal ay naging totoo nang pumili ka ng buhay kaysa kalayaan. Pero, paano ko? Ako ang nawawalang anak ni Serena. Kailangan kong hanapin ang tatay ko. Nag-aalangan si Lorelai. Kung gusto mong umalis para hanapin ang iyong ama, naiintindihan ko. Hindi kita pipigilan dahil ngayon malaya ka na. Sabi ni Hoshin. Ngunit ang sakit sa kanyang boses ay hindi niya maitago. At anong mangyayari sa'yo? Tanong ni Lorelai. Gagamitin ko ang yaman at ang aking paggaling para tulungan ng iba na may ex-Caliday. Ipagpapatuloy ko ang buhay ko nang walang maskara. Tumigil si Lorelai. Ang nararamdaman niya para kay Hoshin ay higit pa sa pasasalamat o habag. Ito ay pag-ibig. Tandaan mo, Hoshin, ang rason kung bakit ako pumasok sa mansyon mo
ay para iligtas ang pamilya ko. At ngayon, ikaw at si Serena ay bahagi na ng pamilyang yon. Mariin niyang sabi, hindi ako aalis. Hahanapin natin ang tatay ko. Magkasama. Ang desisyon ni Lorelai ay nagdulot ng malaking ngiti kay Hoshin. Niyakap niya si Lorelai ng mahigpit. Ito ang unang beses na niyakap niya ng walang thermal suit o maskara, 2 katawan, at 1 puso. Samantala, abala si Serena sa pag-aayos ng kanyang mga lumang dokumento, kasama si Jethro, na ngayon ay naging kaibigan na nila. Serena, ang iyong ama si Mr. Ribas, na nagtatrabaho sa Love, ay nag-iwan ng liham. 20 years nang nakalipas. Dito niya sinabing dinala niya si Lorelai sa isang pamilya na alam niyang magmamahal dito. Ito ang address. Sabi ni Jethro, hawak ang isang luma at dilaw na sobre. Natagpuan na nila ang lead. Kinabukasan umalis sila sa resort. Ngunit hindi na sila bumalik sa mansyon. Nagtungo sila sa isang simple at payapang bahay sa isang liblib na bayan. Ito ang address na iniwan ni Mr. Rivas. Pagdating nila, isang lalaki na may edad na tila matagal nang naghihintay ang bumungad sa kanila. Ang kanyang mga matay nagpapakita ng kaligayahan at pagsisisi. Serena, Lorelai, alam kong darating kayo. Umiiyak na sabi ng lalaki. Tatay, sigaw ni Serena, niyakap ang lalaki. Ang lalaki tumingin kay Lorelai. Lorelai, anak ko. Ako si Ribas. Akong iyong tunay na ama. Niyakap ni Lorelai ang kanyang ama. Sa wakas ang buong katotohanan ay lumabas. Ang kanyang online purchase ay hindi lang nagbigay ng pera, nagbalik ng pamilya at nagbigay ng lunas, kundi nagdala rin ng tunay na pag-ibig sa piling ni Hoshin. Matapos ang emosyonal na paghaharap, nagdesisyon sina Lorelai at Hoshin na bumalik sa mansyon. Ngunit ngayon ang mansyon ay hindi na simbolo ng kulungan o kasawian, kundi tahanan ng 2 kaluluwang natagpuan ng isa't isa sa kakaibang paraan. Sa mansyon, nagtipon sina Hoshin, Lorelai, Serena at si Ribas, ang ama ni Lorelai. Si Jethro ay naroon din, abala sa pag-aayos ng mga legal na dokumento. Ang pangunahing layunin ay wakasan ng kasal na nag-ugat sa isang kontrata. Ginang Shin, nakahanda ng annulment paper. Sabi ni Jethro, sa sandaling pirmahan niyo ito, ang inyong kasal ay legal na wawakasan. Ang lahat ng yaman na ibinigay sa inyo ni Mr. Shin ay mananatili sa inyo bilang regalo. Tinitigan ni Lorelai ang dokumento. Ang kasal na ito na nagsimula sa isang add to cart at nagtapos sa isang halik ng lunas ay aalisin na sa papel. Tumayo si Hoshin, lumapit kay Lorelai at kinuha ang ballpen mula sa kanya. Huwag mo itong pirmahan, Lorelai. Mariin niyang sabi at sa kanya pinunit ang annulment paper sa harap nilang lahat. Nagulat si Lorelai. Hoshin, bakit? Dahil ang kasal na ito'y nagsimula sa isang kasunduan. Ngunit ito'y nauwi sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang pagmamahal mo. Hindi ko nais na sirain ang legal na relasyon natin. Dahil ang tunay na relasyon natin ay matagal nang nagsimula. Lumuhod si Hoshin sa harap ni Lorelai. Sa mismong lugar kung saan niya hinarap si Lorelai noong unang gabi. Walang maskara, walang init, kundi purong damdamin. Nang pirmahan mo ang kontrata, binili kong pangalan mo. Ngayon, gusto kong bilhin ang iyong puso. Nang walang kontrata, Lorelai Sagala, nag-umpisa tayo sa isang transaksyon. Ngunit ikaw ang pinakamahusay na bagay na na-purchase ko online. Ngayon, wala nang Excaliday at ang cold room. Gusto kong gumawa ng bagong alaala. Papayag ka bang maging tunay na asawa ko? Sa pag-ibig, hindi sa papel. Naiyak si Lorelai sa sorpresa at tuwa. Oo, Hoshin, oo. Niyakap niya si Hoshin ng mahigpit. Si Serena at Ribas ay masayang pumalakpak. Si Jethro sa unang pagkakataon ay ngumiti ng tunay na malapad. Ngayon, wala na tayong kontrata. Ngunit meron na tayong pangako. Sabi ni Hoshin. Naglabas si Hoshin ng isang maliit na kahon. Sa loob ay hindi ang simpleng silver ring na ibinigay niya noong kasal,
kundi isang singsing na may indigo at dilaw na diamond. Ang kulay ng silver bloom ng ito'y magising. Ang silver bloom ang naging simbolo ng ating lunas. Ito ang magiging simbolo ng ating pag-ibig. Sabi ni Hoshin. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Lorelai. Itong opisyal na hudyat ng kanilang muling pagpapakasal. Isang pagpapakasal na hango sa pag-ibig, pagtitiwala at mga pambihirang sakripisyo. Matapos ang pangako ng pag-ibig, naging abala sina Lorelai at Hoshin sa pag-aayos ng kanilang buhay. Ang mansyon ay sumailalim sa matinding pagbabago. Ang cold room ay ginawa ng isang high-tech medical research center para sa mga rare diseases. Pinamumunuan ng doktor na nagpagaling kay Hoshin. Ang mansyon mismo ay binuksan na sa sikat ng araw at sa bagong simula. Ang mga dating anino'y pinalitan ng tawanan at pag-asa. Si Serena at Ribas, ang mga magulang ni Lorelai, ay nagpasyang manirahan sa mansyon. Sinamantalang mga taong nawala sa kanila. Isang hapon habang nag-iikot si Lorelai sa mansyon kasama si Hoshin, napansin niyang isang dating nakakandadong silid. Anong silid na yan, Hoshin? Tanong ni Lorelai. Yan ang kwarto ng lolo ko. Ang lahat ng kanyang obsesyon sa paghahanap ng lunas. Hindi ko kailanman binuksan yan. Paliwanag ni Hoshin. Nagdesisyon silang buksan ang kwarto. Sa loob punong-puno ito ng mga mapa, lumang aklat at mga teorya tungkol sa silver bloom. Ngunit sa gitna ng silid, may isang maliit na sobre na may nakasulat na para kay Hoshin. Ang sulat ay galing sa lolo ni Hoshin bago ito namatay. Anak, Hoshin, alam kong ang lahat ng ginawa ko ay mali sa mata ng tao. Ngunit ginawa ko ito dahil sa pagmamahal sa pamilya. Ikinasal ko ang ama mo kay Serena para lang sa genetic data at pinayagan ko ang paggamit ng surrogate mother. Ang lahat ay para iligtas ka. Ang tanging bagay na tama sa lahat ng yon ay ang pangako ni Serena na protektahan ang kanyang sariling anak. Siyang nagbigay daan para mabuhay si Lorelai. Ang silver bloom ay totoo. Ngunit ang lunas ay makikita lang sa pusong dalisay. Ang pag-ibig ni Lorelai ang nagpalit ng genetic data sa buhay. Huwag mong sundin ang mga maling yapak ko. Alam mo nang gamitin ang yaman para sa kasakiman. Gamitin mo ito para sa pag-ibig. Napuno ng luhang mata ni Hoshin. Ang sulat ay nagbigay ng kapatawaran at nag-alis ng bigat ng matagal na niyang dinala. Nagsimula tayo sa isang kontrata, Lorelai, pero itong nagdala sa atin sa tunay na lunas. Ang lunas ay hindi sa science, kundi sa pag-ibig. Sabi ni Hoshin, niyakap si Lorelai. Nang gabing yon, tinawagan ni Lorelai ang kanyang kapatid na si Lara, na ngayon ay ganap ng malusog at nasa kolehiyo, gamit ang scholarship na ibinigay ni Hoshin. Ate, okay ka na ba dyan? Hindi ka na nagtatrabaho, di ba? Tanong ni Lara. Oo, baby girl. Ngayon ako nang ginang Hoshin at hindi na ako magtatrabaho. Nagtapos na ang online purchase at nag-umpisa ng forever. Masayang sagot ni Lorelai. Nagpa siya sina Lorelai at Hoshin na gamitin ang kayamanan ng pamilya Shin para magtatag ng isang foundation na nakatuon sa pagpapagamot ng mga bihirang sakit na tinawag nilang Silver Bloom Foundation bilang pagkilala sa lunas na natagpuan. Ang mansyon ay naging isang lugar ng pag-asa. Si Jethroy na natiling tapat na assistant at naging chief operating officer ng foundation. Ang lahat ay nasa ayos. 1 taon at 2 buwan matapos ang paggaling ni Hoshin at ang pagbubuo ng pamilya Shin, Sugala, Ribas. Ang mansyon ay naghahanda para sa tunay na kasal. Itong pagpapakasal na walang lawyer, walang non-disclosure agreement, at walang nakakandadong cold room. Ang mansyon na dating puno ng takot at misteryo ay binihisa ng libu-libong puting rosas at silver bloom na disenyo. Isang testamento sa lunas na natagpuan. Ang araw ay perpekto. Ang hardin na ngayon ay malayang nabubuksan at puno ng sikat ng araw ay nagsilbing seremonya. Sa loob ng bridal suite, nakahanda na si Lorelai. Ang kanyang wedding gown ay gawa sa silk na tila nagre-reflect sa liwanag ng araw. Sa kanyang daliri, ang indigo yellow diamond ring, ang permanenteng simbolo ng lunas at pag-ibig. Kasama niya sina Serena at Lara. Ate, grabe! Tingnan mo naman! Ikaw na talagang bilyonarya! Pero sana may return policy pa rin.
Biro ni Lara na nagdala ng tawanan. Niyakap ni Lorelai ang kanyang kapatid at ang kanyang ina. Hindi, Lara. Ang item na ito'y hindi ko na ibabalik. Itong pinakamagandang purchase sa buong buhay ko. Nagsimula ang seremonya habang naglalakad si Lorelai sa aisle. Ang lahat ay nakatitig sa kanya, ngunit ang kanyang mga matay nakapako lamang kay Hoshin na nakangiti ng buong puso. Wala nang takot sa kanyang muka, wala nang kaba. Siya'y malayang malaya at napakagwapo. Puno ng damdamin ang kanilang vows. Hoshin, Lorelai, ang ating kwento ay parang isang high-stakes na negosyo. Ako ang bilyonaryo, ikaw ang desperate na bidder. Ang item ay ang iyong kamay sa kasal. Ngunit hindi ko inaasahan na sa transaksyong yon, bibili ako ng isang lunas para sa aking katawan at kaluluwa. Ang maskara ay inalis mo, hindi ng serum. Ang lunas sa aking ex-holiday ay ang pag-ibig mo. Ipinapangako kong hindi na ako magtatago kailanman. Mula ngayon, ang bawat desisyon, ang bawat tagumpay, at ang bawat paghinga ay magiging kasama mo. Hindi na tayo buyer at seller. Tayo nang mag-asawa. Forever. Lorelai. Hoshin, pumasok ako sa mansyon mo para maging bayarang asawa. Wala akong planong magmahal. Ngunit ipinakita mo sa akin na sa likod ng lahat ng yaman at sakit, may isang taong nangangailangan ng pamilya. Nahanap kong lunas para sa'yo at natagpuan ko ang aking sarili at ang aking ina. Ang ating pag-ibig ay isang patunay na ang tadhana ay hindi maipaplano sa isang kontrata. Hindi ako ang iyong online purchase, Hoshin. Ako ang iyong tadhana. Mahal kita at tinatanggap kong iyong buhay, pati ang iyong lolo, ang ex-holiday, ang cold room, at ang lahat ng sikreto. Dahil ikaw ang lahat sa akin. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ang lahat ay tumayo at nagpalakpakan. Ang halik na ito ay mas matamis at mas punong-puno ng pag-ibig kaysa sa halik ng lunas. Sa reception, si Jethro na nagsilbing best man ay nagbigay ng isang nakakakilig na toast. Bilang abogado ni Mr. Shen, sinimulan ko ang kontratang ito at ako magtatapos sa yugtong iyon. Sa lahat na nag-a-apply online para sa kasal sa isang bilyonaryo, si Lorelai ang nagwagi. Bakit? Dahil pinili niya ang kaluluwa bago ang salapi. Hoshin, ikaw ang coldest na tao na kilala ko. At Ginang Shen, ikaw ang pinakamainit na pag-ibig na dumating sa kanyang buhay. Sa wakas, ang cold room ay natunaw sa inyong pag-ibig. Naway maging masaya kayo at huwag nyo nang gamitin ang 1999 code para sa kung ano paman. Nakangiting tumingin si Hoshin kay Lorelai. Kinuha niya ang mic. Gusto kong mag-iwan ng isang pangako kay Lorelai. Ang Silver Bloom Foundation ay magiging tagumpay. Ang mansyon ay laging magiging tahanan. At sa wakas, ang honeymoon natin ay hindi sa isang liblib na cold room, kundi sa Paris, kung saan ang araw ay maganda at ang yakap ay mainit. Tumingin si Lorelai kay Hoshin na puno ng kilig. Sige, Mr. Shen, yan ang transaction na hindi ko tatanggihan. Nagsimula ang kanilang sayaw sa ilalim ng buwan at sa mga ilaw ng mansyon. Ang online purchase at nagdala ng tunay at walang hanggang pag-ibig. Sila ay nagpakasal dahil sa isang kontrata, ngunit sila ay nanatili dahil sa kanilang pag-ibig. Ang perpektong happy ending para sa isang imperfect na simula. 5 taon ang lumipas mula nang ikasal sina Lorelai at Hoshin sa hardin ng mansyon. Ang mansyon, na dating nakikilala bilang bahay ng isang madman, ay naging isang pambansang simbolo ng pag-asa. Ang Silver Bloom Foundation ay naging matagumpay. Tinutulungan ng mga pamilyang may mga bihirang sakit. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay naganap sa loob ng pamilya. Isang araw ng linggo, ang mansyon ay napuno ng ingay at tawanan. Si Lorelai na nasa living room, abala sa paghabol sa kanyang 2 anak, isang kambal na lalaki at babae. Sila si Silas, na nangangahulugan ng silver, at si Indy, na nangangahulugan ng indigo, mula sa kulay ng silver bloom. Sila ay 5 taong gulang, malulusog at punong-puno ng lakas. Sila ang bunga ng pag-ibig na nagsimula sa isang kontrata.
Si Silas ay may angking kagapuhan ni Hoshen at seryosong tingin, habang si Indy ay may tawa at sigla ni Lorelai at madalas ay abala sa pagtuklas ng mga bulaklak sa hardin. Sumigaw si Indy at tinatawag ang kanyang mommy. Ang sabi nito ay ang cold room daw ay bahay ng snowman, habang hinahabol nitong kakambal. Ang cold room ay ginawa na ngayong playroom ng mga bata. Isang ironikong pagbabago. Lumabas si Hoshen mula sa kanilang opisina. Walang maskara, walang bakas ng sakit, kundi purong ngiti. Agad siyang sinalubong ng kanyang kambal. Tinawag siya ni Silas na mahilig sa matatamis. Tinatanong nito kung dala niyang silver bloom na ice cream. Siyempre anak, para sa aking dalawang most beautiful purchases. Biro ni Hoshen, binuhat ang dalawa. Ngumiti si Lorelai habang pinanonood ang kanyang asawa at ang mga anak. Ang kanyang buhay ay perpekto. Nariyan si Serena at Ribas na nag-aalaga ng mga bata. Nariyan si Lara na madalas bumibisita. At naroon si Hoshen, ang kanyang best transaction. Nang umalis ang mga bata para maglaro sa hardin, lumapit si Hoshen kay Lorelai. Niyakap siya mula sa likod. Mukhang napuno ng bahay, Lorelai. Tsak na malulula na si Jethro sa dami ng kailangan niyang asikasuhin. Bulong ni Hoshen. Si Jethro ay naging chief of staff at godfather ng kambal. Ang mansyon ay ginawa para sa pamilya, Hoshen. Salamat sa'yo. Akala ko ang deal natin ay pera para sa kapatid ko. Pero ibinigay mo sa akin ang isang pamilya, ang lunas at ang pag-ibig. Sabi ni Lorelai, sumandal sa dibdib ni Hoshen. Hindi, Lorelai. Ang deal na yon ay ang pinakamaliit na presyo na nabayaran ko. Ikaw ang nagbigay buhay sa akin. At hindi lang sa akin, kundi sa ating kambal. Sila ang ating silver bloom na gumana ng tuluyan. Sabi ni Hoshen. Hinawakan ni Hoshen ang singsing ni Lorelai, ang indigo at dilaw na brilyante. Ang singsing na ito ay may kulay ng serum. Ang serum ay may growth hormone mo. At ang growth hormone mo ay nagbigay sa atin ng buhay. Kaya hindi ko na kailangan ng cold room dahil ang init ng pag-ibig mo at ang ating pamilya. Ang lunas na hindi ko kailanman matutumbasan ng anumang yaman. Hinalikan ni Hoshen si Lorelai. Isang halik na puno ng pangako. Sa labas ng bintana, narinig nila ang tawanan ni Silas at Indy habang hinahabol ang isa't isa sa hardin. Ang mansyon ay laging magiging paalala ng isang kwento na nagsimula sa isang transaksyon, ngunit natapos sa isang walang hanggang pag-ibig.